Hello guys! Welcome to my channel. Please subscribe and click the notification bell all. Thank you! Ang pagmamahal daw ay parang laruan. Kapag bago pa lamang, mahal na mahal at halos ayaw pahiram sa iba. Pero ang masama, iniingatan nga, paulit-ulit namang sinasaktan. Kung madapa ka, bumangon ka. Tandaan mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila na hindi sa lahat ng pagkakataon, tama sila. Kung hindi ka niya kayang mahalin, dapat kayanin mo siyang limutin. Tama. Huwag mong sayangin sarili mo sa pagsisinungaling. Kasi baka dumating yung araw na pati ikaw mismo sarili mo ay hindi mo na paniwalaan. Kung ayaw mong sundan ka ng tukso, huwag kang umarte na parang interesado. Huwag mo masyadong paikutin ang sarili mo sa isang tao. Kapag nasobrahan ka, ikaw din ang unang mahihilo. Kahit ayaw mo, sadyang nagbabago talaga ang mga taong nasa paligid mo. Lalo na yung mga taong pinapahalagaan mo. Hindi magtatagal ang isang relasyon kung sa bawat away niyo, isa lang ang gumagawa ng paraan para magkaayos kayo. Wala sa tagal yan. Lalo na kung alam mo naman na kaya kayo nagtagal dahil nagpakatanga ka. Hindi lahat ng gusto natin nangyayari. At hindi lahat nangyayari ay gusto natin. Minsan, kailangan mo maging malakas para amining mahina ka. Ang love ay parang computer lang yan. Shut down your ex, format your past, program your heart, and restart your life. Ang tunay na relasyon ay yung kinakaya niyong dalawa kahit maraming taong nagsasabing walang patutunguhan ang inyong pagsasama. Sa isang relasyon, nakakasira talaga ang tamang hinala. Kaya kung magmahal ka, dapat merong tiwala. Hindi yung maniniwala ka sa iba na walang ginawa kundi ng manira. Hindi lahat ng blooming in love. Yung iba sa wakas, nakalaya na. Bakit alak ang sagot sa mga taong nasasaktan? Simple lang. Sanay tayong alkohol ang gamot pag tayo ay nasusugatan. Alam mo kung bakit ka nasasaktan? Kasi iniisip mo na gusto ka niya kahit di naman. Ang sorry nakakawala ng galit, pero hindi agad nakakawala ng sakit. Huwag na huwag kang mai-inlove sa taong walang pakialam dahil para ka lang nagwawalis habang nakabukas ang electric fan. Lahat ng efforts mo, masasayang lang. Walang karapatan ng isang tao na musga sa pagkakamali ko. Tandaan mo, kwento lang alam nyo at hindi ang buong pagkatao ko
at ang nararamdaman ko. Minsan, kailangan natin pabayaan ang mga bagay na hindi para sa atin. Mahirap pero dapat kayanin. Masakit pero kailangan gawin. Paano nga ba maiwasan ang mga taong gusto mo pang mahal pero hindi mo na kayang kunin? Ang pagsuko ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Sadyang may mga bagay lang na talaga na di kayang gawan ng paraan kahit gaano mo pa gustong lumaban. Noon, minahal ka niya. Akala mo forever. Pero iniwan ka rin niya. Pinipilit mong ibalik ang noon, pero hindi mo kaya. Sino ngayon ang manhid? Siya, dahil di niya maramdamang mahal mo siya? O ikaw, kasi hindi mo matanggap na ayaw na niya? Paano ba kalimutan ang sakit na nararamdaman? Isang bote ng alak? Isang kaha ng yosi? Sana nga nailuluwa sa pagsuka ang sakit at naisasabay sa pagbuga ng usok ang lahat ng hinanakit. Sa pag-ibig daw, di mahalaga ang nakaraan, kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sa sakit na pinagdaanan. Ang tanging nagpapatatag dito ay kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa nakaraan. Ang tunay na magkarelasyon, nagmamahalan all the time. Hindi yung mahal ka lang pag may time. Ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyanteng nag-e-exam. Hindi tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. Makontento ka na sa mahal mo kahit alam mong maraming hihigit sa kanya. Dahil marami din namang mas hihigit sa'yo, pero ikaw ang pinili niya. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba, imbes na mainggit ka. Gawin mo tong inspirasyon para maging katulad ka nila. Tandaan, kapag ang bahagi ng puso mo may inggit, hindi nakapagtatakang ang lalabas sa bibig mo ay puro mga panlalait. Hindi lahat ng pinapakita niya sa'yo ay totoo. Minsan, sinasakyan niya lang ang kaligayahan mo. Hindi lahat ng tahimik ay nasa loob ang kulo. Sila kasi yung tipo ng tao na marunong mag-isip bago kumibo.